obey even when you're not in the mood. How to obey the Holy Spirit or what to do with the Holy Spirit? Simply obey it. Even when you're not in the mood. Pag mag-away mo simong bana diya sa balay, di na kumusimba. Brad Gamer, pag mag-away mo Marisa sa balay, nagnamastur ka, ingon na, imo kong giaway, di na kumusimba. Matay, nalimot ka, ikaw may pastor. Patay ka. Ha? Song leader, musician, nagkagubot imong pamilya, wala ka sa mood. Nadaot imong mood sa'yo sa buntag. Di na ko mo practice, di ko mo simba ron. Huwag ka masayon. Nga kung mo na buhaton, apektado ang worship team. May raguntag ikaw ra. Ha? Tanan. Ha? Mangita din sila sa imo. Asa naman tong atong song leader? Kisa may mo, kanta na to ron. Langan, ginag-away man dito sa balay. Nyawa na mo simba. Wana nga, tumana ang balang espiritu, bisan wala ka sa mood. Nakita ba ko niyong wakumanhig Domingo buntag sa'yo? Dili mo pasabot kita ng tuig sa akong pagmamastur. Maayo akong mood na lang sa'yo sa buntag sa Domingo. Sometimes, madaot akong mood. Pero walay Domingo nga wala ko nyo nakita. Dire, except atong niatog Cebu siguro mga panahon na to. So, hindi naman siya pwede. Pero dili lang, pastor, dapat inana. Nananta. Dili po pasabot nga magtinadjakay mo na sa balay. Di na ka mo simba. Balag na black eye. Simba lang gyapon. Hindi mag-uli ay pa mo dito sa simbahan. Balag wala ka sa mood, basta kay mo-obey ka. If we don't do the right thing when we're not in the mood, what kind of commitment is that to God? Kung daily daw ni mo buhaton ang tama, bisan wala ka sa mood, unsa mang klase nga commitment daw ang naa ka? Commitment randay na in the good mood? When you are in the good mood? Ha? Ang commitment, manaa ka sa mood o mawala ka sa mood, bubuhat ka. Kay commitment ni mo na. Nakuha ninyo? Ang commitment, manaa ka sa mood o wala, maglalis mo o dinumugay mo diya sa balay o magtadjakay mo, magsinipay, sunumbagay pa mo diya sa balay. Committed ka sa Ginoo. Bahalag, natuson ka sa balay, na magkiang-kiang ka atong simbahan. Ato lang gyapon. Okay, simbagod. Ano ba? Dili kay pag-away. Way simba! O na, di mo nimba. Mga anak, di mo ba nimba? Eh, gubot mga pamilya. Kay wala sa mood. Dili na mga commitment ang giginalan sa Ginoo. 2 Timothy 4:2. Iwali ang pulong. Pag madasigon, maayo man ang kahigayunan o dili. Pag madasigon, maayo man ang kahigayunan o dili. Manay pasabot kung naa ka man sa mood o wala ka sa mood. Alamag dito ra ka muwali pag naa ka sa mood. Wala ko sa mood ron, di sa ko magwali. Wala ko sa mood ron, di sa ko musimba. Wala ko sa mood ron, di sa ko magtugtog. Pero nakasala ka, okay ra na, acceptable sa Ginoo. Nga moingon ka, nakasala ko, dili ko muwali kay nakasala ko. Dili ko muwali o dili ko magtugtog kay nakasala ko, ubog ko gabi. Maayo na siya kay sensitive ka. Pero kung nag-away lang mo, kay nadawat imong mood, di na ka mo simba, di na ka mo himo anay, di na ka mo buhatan Ingon pa ni Pablo ngadto kay Timoteo, pag madasigon maayo man o dili. Ang kahigayunan o dili. Kasagaran daw na mga panahon, lisod ang pagtuman sa Ginoo kung atong gusto may ato ang tagaan o pagpakabana. But the faithful do. So balag wala ka sa mood, ayaw pagbigya ang imong gusto nga dili ka wadto. Dapat sensitibo ka sa balang espiritu. Wadto ka. Bisag dili gusto sa imong huna-huna o sa imong lawas kay wala ka sa mood. Ikaduha, simply obey even when it is not convenient. Tumana bisan kini dili sayon. Tumana bisan lisod. Ha? Kung pawalihon ka ug moingon ka nga lisod man kaayo, buhaton nimo bisan lisod. Kay mao na ang sakto nga pagtuman. Mao na ang obedience. Kinahanglan mo obey ka bisan og dili sayon, bisan og lisod kaayo buhaton ang maong atas. Buhaton nimo. People of true faith have always been willing to subordinate self-will to God's will.
Ang tao nga adunay pagtuo kanunay kining andam sa pagpaubos sa iyahang kabubuton ug musubmit sa kabubuton sa Ginoo. Maunay tinuod na pagtuo. Natay mga self-will. Pero ang tinuod na pagtuo, andam nimong i-down, andam nimong ipaubos ang imuhang kaugalingon na will, kaugalingon nimong gusto, o imuhang buhaton ang gusto sa Ginoo. For example, adtoon ka sa Marawi para mahimo kang isa ka missionary. Ang imong will, maingon jud ka, di ko moadto kay mas mamatay ko dito. Pero ang will sa Ginoo, ngadto ka dito. Ang tinuod na pagtuo, kabalo mo sa may tabo, muadto ka. Bisag ang imong will, dili ka gusto maadto kay mamatay ka. Maunay tinuod na pagtuo. Nga andam nimong ipaubos, waksion ang imong kaugalingon na kabubuton para lang makasunod sa Ginoo. Standing for truth will not always be convenient. Third, simply obey even when you do not understand why God has required something. Kinahanglan nimong mutuman bisan wala ka makasabot nganong gikinahanglan sa Dios. Ang usa ka butang nga ipahimo dia sa imuha. We may not always comprehend the why of God's will. In 1 Samuel 15:22, usahay dili man nato masabtan kanunay kung ano unsa ang kabubuton sa Ginoo, pero you need to go because it is required by the Lord. 1 Samuel 15:22. Unsay gingon sa 1 Samuel 15:22? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug si Samuel miingon, aduna bay dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon ug sa mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Timan ang pagtuman labaw pang maayo kaysa inihaw ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Adunay mas dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon ug mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Ingon na timan ang pagtuman labaw ang maayo, labaw pang maayo kaysa inihaw ug sa sunugon. Mas labaw ang pagtuman kaysa imuhang mga halad. So understanding can wait, but obedience cannot.